Araw ng linggo ay nagsimba kami ni Lloyd pagkatapos ay dumaan kami sa restaurant niya para kumain. Nagtagal kami ng halos 2 oras doon dahil kinausap pa niya ang manager at mga staff niya. Kilala na nga ako ng mga tauhan niya at mamantawag sa akin. Medyo nagiging close ko na nga rin sila. Pagkagaling namin ng restaurant ay dito na nga kami sa mall nagpunta. Dapat mamamasyal pa kami sa ibang lugar kaya lang masyado nang mainit kaya nagsuggest akong dito na lang kami sa mall. Malamig pa at marami pang makakain. Dahil linggo ay marami talagang tao sa mall, pamilya at magkakabarkada. Meron ding magkasintahan gaya namin. Nang makita ko ang isang store na may nagtitinda ng mga makeup ay pumasok ako. Sumunod naman si Lloyd. Sa racks agad ng lip tint ang diretso ko at namili ako. Kaunti na lang kasi ang lip tint na ginagamit ko. Yung in-order ko naman sa online ay hindi ko na ginagamit dahil mabilis mabura. Dinampot ko ang isang lip tint na red cherry ang shades, pero parang mas gusto ko ang hot pink at red orange. Pinag-iisipan ko sa tatlo kung ano ang kukunin ko. Tumingin ako kay Lloyd na nasa gilid ko at tumitingin naman ng lipstick. Tumaas ang kilay ko. Gusto mo ng lipstick? Tumingin siya sa akin at ginisian lang ako. Nagkibit balikat ako. Sakto namang may lumapit na isang staff at inassist ako. May kinuha siya mga sample ng shades na kinuha ko at pinapahid sa akin sa likod ng kamay ko. Maganda ang lip tint at long-lasting daw ito sa labi. Dahil nagandahan ako ay kinuha ko na ang 3. Nilungon ko si Lloyd na nasa rack ng mga pabango. Napakunot ang noo ko nang makita ang isang staff na titig sa kanya at pakyut pa siyang kinakausap. Siya naman ay tumatango lang. Napasimangot ako at lumapit ako sa kanya. Let's go, Han. Nakapili na ako, kaya tara na, magbayad na tayo sa cashier. Malambing na sabi ko at humawak sa braso ni Lloyd. Nakita ko namang nawala ang ngiti ng babaeng staff at bahagyang napasimangot. Si Lloyd naman ay nakataas ang kilay at amused na tumingin sa akin. Nag-init naman ang pisngi ko. Anong tinawag mo sa akin, sweetheart? Bulong ni Lloyd sa akin na may pilyo ng ngiti. Gumuso ako at nag-iwas ng tingin. Wala. Sabi ko, tara na. Nakapili na ako ng lip tint. Magbayad na tayo ng cashier. Sabi ko, mahina siyang tumawa at bumulong ulit. Narinig ko yung, sweetheart. Tinawag mo akong Han. Nag-init na naman ang pisngi ko. Narinig mo pala eh. At least di ka bingi. Tara na nga, magbayad na tayo. Gumisi siya. Yan lang ba ang bibilin mo? Tukoy niya sa 3 lip tint na hawak ko. Oo, eto lang. Mamili ka pa ng ibang gusto mo. Lipstick? Pintura sa mata, suggestion niya. Natawa ako sa huling sinabi niya. Eyeshadow ang tawag doon, hindi pintura sa mata. Malay ko ba? Pagkibit balikat lang niya. Saka na, baka kapusin na ako ng budget sa katapusan pa ang next sahod ko. Kung mamalas-malasin pa baka madelay pa naman. No problem. Ako ang magbabayad. Kung maubusan ka ng budget, sabihan mo lang ako, bibigyan kita. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit mo naman ako bibigyan? Asawa mo ba ako? Bakit? Kailangan ba na maging asawa pa kita bago kita bigyan? Nakataas din ang kilay na tanong niya. Ewan ko pero baka sabihin ng iba pineperahan lang kita. Nakangusong sabi ko. Bakit ka naman makikinig sa mga sasabihin ng iba? Pero kung naman yon, hindi naman sa kanila. Pinisil niya ang pisngi ko. At saka girlfriend kita. Kung gusto mo asawahin na rin kita para wala nang masabi ang ibang tao kung bigyan kita ng pera. Nakangising sabi niya. Nagiinit ang pisngi ko at saka ang nguso ko. Ang dami mong sinasabi. Tara na nga. Hinila ko na siya sa cashier para magbayad. Nagtalo pa nga kami dahil gusto niya na siya ang magbabayad. Maliit na halaga lang naman yon. Pero wala na akong nagawa nang matiin niya akong tingnan. Sunod naming pinuntahan ng department store. Actually, hinila lang niya ako papunta doon. Akala ko mamimili siya ng mga damit niya o gamit. Pero imbis na sa male section kami pumunta, ay sa mga pambabaeng damit kami pumunta. At siya pa ang namili ng mga damit para sa akin. Kahit anong pigil ko ay ayaw niya magpaawat. Marami akong damit at hindi ko kailangan ng bagong damit. Lumapit na rin sa amin ng isang sales lady. Kinuha ni Lloyd ang dress na nakahanger at nilapat sa katawan ko. Floral ang design ng damit at malamig sa mata ang kulay. Na, masyadong maiksi, sabi niya at binalingan ng sales lady. Wala ba kayong mas mahaba?
Yung lampas sa tuhod. Lampas kalahati ng hita ko lang kasi ang dress, pero gusto ko ang tabas niya at kulay. Meron po sir, pero iba po ang design. Sabi ng sales lady at tinuro ang mga nakahangay na mga dress na medyo mahaba sa kabilang rack. Binalik naman ni Lloyd ang dress na hawak niya sa pinagkuhanan niya at hinawakan ng kamay ko. Tinungo namin ang tinuro ng babae. Agad nang namili si Lloyd at sinukat sa katawan ko. In fairness, may taste siya sa pagpili ng damit ha. Nang makatatlong pili na ay pinigilan ko na siya. Okay na yan. Sabi ko, hindi rin kasi biro ang halaga ng isang dress. Ang dalawang floral dress na kulay pink at pastel ay kulang-kulang 1,000. Ang kulay puti naman na iba ang disenyo ay pumapalo ng 1,000. Wait, may isa pang maganda ang kulay, sweetheart. Maputi ka kaya bagay din sa'yo ang ganitong kulay. Lalong aangat ang kaputian mo. Sabi niya at namili sa medyo dark na mga kulay ng dress. Napakamot na lang ako sa ulo. Ang swerte niyo po sa asawa niyo, ma'am. Gwapo na, galante pa. Sabi ng sales lady na kinikilig pa. Hindi ko siya asawa. Boyfriend ko siya. Nakangiwing sabi ko. Bagamat may tuwa akong naramdaman sa dibdib nang sabihin niyang asawa ko si Lloyd. Ay, ganun po ba? Mas lalong swerte po kayo, ma'am. Boyfriend niyo pa lang siya pero ganyan na siya kagalante sa inyo. Paano pa kaya kapag naging mag-asawa na kayo? Sinabi niya pa. Kanina nga nag-aalok na ng pera eh. Paano nga kaya kung mag-asawa na kami? Bumilis ang tibok ng puso ko sa isipin yon. Hays, kung ano-ano na ang nasa isip ko. Pati pag-aasawa. Sana all talaga may jowang kagaya ng jowa niyo. Komento pa ng sales lady. Tiningnan ko siya. Maganda naman siya at may pagkamorena. Mukha ding mabait. Halos magkasing taas lang kami. Tiningnan ko ang pangalan niya sa ID card kaya nasambit ko sa bandang dibdib ang uniforme niya. Michelle ang pangalan niya. Makakahanap ka rin, tiwala lang. Sabi ko, magdilang anghel ka sana ma'am at sana soon. Aniya na humagikgik sa ang madaldal na sis lady na si Michelle at nakakaaliw. Magaling din siyang mag-sales talk. Si Lloyd naman, kung hindi ko pa sinimangutan ay hindi magpapaawat sa pagsa-shopping para sa akin. Ang dami na nga niyang binili. May shorts at pantalon pa. Pumunta na kami sa counter at inassist kami ni Michelle. Nanlaki ang mata ko nang makitang mahigit 20K ang total ng babayaran namin. Isang buong sahod ko na yun ah. Pero si Lloyd parang wala lang na inabot ang isang credit card sa kahera. Hinawakan ko ang braso niya. Tumingin siya sa akin. Yes, sweetheart, may nakalimutan ka? Umiiling-iling ako at napakamot sa ulo. Ano? Masyadong malaki ang babayaran? Bawasan natin. Itong mga dress, bawasan kahit 2 na lang. Saka itong mga pantalon kahit 2 na lang din. Saka itong, no. Pinili ko lahat yan para sa'yo. Walang babawasan dyan. Sabi niya at ibinigay na sa kahera ang credit card. Wala na akong nagawa kundi magpakagat-labi na lang. Binigyan na nga niya ako ng pagkamahal-mahal na bag tapos ito pa. Hindi naman kami mag-asawa para gasto niya ako ng ganito. Thank you sir, ma'am. Balik po ulit kayo. Nakangiting sabi ni Michelle. Nang bitbitin na ni Lloyd ang mga paper bag na laman ng mga pinili namin. Nya pala, ngumiti naman ako kay Michelle at kumaway pa. Humawak ako sa braso ni Lloyd habang naglalakad kami. Gusto ko nga siyang tulungan sa pagbibitbit ng mga paper bag. Pero ayaw naman niya, napanguso na lang ako. Napapansin ko naman na napapatingin sa kanya ang mga nakakasalubong namin, lalo na ang mga babae. Napapahigpit tuloy ang hawak ko sa braso niya at tumikit pa sa katawan niya na parang may aagaw sa kanya. Tumingin siya sa akin at ngumiti na ginantihan ko naman din ng ngiti niya. Sweetheart, hindi pa tayo nakakabili ng sandals mo. Sabi niya nang mapadaan kami sa isang shoe store. Agad ko siyang hinila palayo sa shoe store. Di ko kailangan ng bago. May 5 pares pa ako sa bahay. Sabi ko, 5 pares lang? Dagdagan na natin. Nakangising sabi niya, di na nga. Pilit ko siyang tinutulak palayo sa shoe store. Natatawa naman siya. Wow! Ang dami niyon ha? Nilingon ko si Ben na nakasandal sa hamba ng pinto ng kwarto habang kumakain ng lechong manok na binili namin kanina ni Lloyd. Pasalubong sa kanila ni Chang Meding. Dito na rin naghapunan si Lloyd bago pumasok sa istasyon. Pinili sa akin to ni Lloyd, sabi ko habang hinuhugot sa mga paper bag ang mga damit at maayos na tinutupi. Sugar daddy ang peg?
Iba talaga kapag may mayaman kang jowa. Aniya, inggit ka lang. Inggit ka lang talaga sa akin, Macy. Ay naku Ben, bilhan mo kaya si Macy. Sabi ko, tinaasan niya ako ng kilay at nag-iwas ng tingin. At bakit ka naman bibilhan ng babaitang yan? Wala lang, baka bet mo lang kasi siguradong naiinggit na yan sa akin kapag nakita tong mga binili sa akin ni Lloyd. Pagpaparinig ko sa kanya, edi mainggit siya. Ang arte naman niya. Balik na nga ako ng salon para magsara na. Sabi niya, tumalikod na. Gumisi lang ako. Diyosera talaga tong pinsan ko. Nilagay ko na sa drawer ang mga bago kong damit at niligpit ang mga paper bag. Dinampot ka ang cellphone ko sa kama na sakto namang may pumasok na text galing kay Lloyd. Nandito na ako sa estasyon, sweetheart. Ngumiti ako at nag-type ng reply. Hayop ka! Demonyo! Napakawalang hiya mo! Pati anak ko, hindi mo pinalampas? Baboy! Baboy ka! Mabulok ka sa kulungan! Nanginginig na galit sa tungayaw ng ginang na pigil nila Jeffrey at Anjo mula sa lalaking dinakip namin. Habang kami naman ni Elmore ay hawak sa braso ang suspect na nirereklamo ng pang-aabuso at pangahalay sa anak-anakan. Huminahon ko muna kayo, Mrs. Ani Chief na pinapakalma ang ginang. Inutusan niya ang isang kasamahan namin na bigyan ng tubig ang ginang. Nagpunta kahapon dito sa estasyon ang ginang para isuplong ang kinakasama na lulong sa droga, pangbubugbog sa kanya at pangahalay pa sa anak tuwing wala siya sa bahay. Kaya agad naming nagkasa ng operasyon para dakpin ang suspect. Pero wala siya kahapon sa bahay na tinutuluyan. Kanina ay binalikan namin ang bahay nila at sakto, nakasalubong namin siya sa eskinita. May dalang bag at nagmamadali, paniguradong tatakas. Hinahabol pa nga siya ng ginang. Nang makita niya kami ay bumalik papasok sa eskinita at nakipaghabulan pa sa amin. Pero agad ko din siyang nadakip at pinadapa sa lupa. Saka pinosasan at dinala dito sa estasyon. Paano po ako kakalma, sir? Sagad hanggang buto ang galit ko sa hayop na yan dahil sa ginawa niya sa anak ko. Kaya sir, ikulong niyo na po yung hayop na yan. Diyos ko, kawawa naman ang anak ko. Naiiyak na sabi ng ginang. Halata ang sakit at pagod sa kanya. Nangangalumata din siya at may mga pasapa sa mga braso. Meron pa nga sa gilid ng mata na pagaling na. Tanda ng paghihirap na dinanas niya sa abusadong asawa. Inabutan siya ng tubig. Kasamahan namin, napatiimbagang na lang siya, tsaka nakita ko kung gaano kahirap ang sitwasyon niya. Napaluhod siya sa sahig habang inuubot na mimilipit sa sakit. Ito yung suspect na sinigmuraan na. Gusto ko pa nga siyang tadyakan kung hindi lang ako inawat ni Elmore. Villar! Sita sa akin ni Chief. Pasensya na Chief, hindi ko matiis na saktan tong dagagong to. Kulang pa yan sa mga ginawa niya sa asawa niya at anak-anakan niya. Nanggagalit ang bagang nasabi ko. Bumuntong hininga si Chief. Sige na, ipasok niyo na yan sa loob ng selda. At wag mo nang sasaktan, Villar. Baka pati ikaw makasuhan. Wag po, sir. Ayoko pong makulong. Melinda, parang awa mo na. Wag mo akong ipakulong. Patawarin mo ako. Magbabagong buhay na ako. Pagmamakaawa ng suspect sa asawa na nakaluhod pa rin sa sahig. Gago! Kung sana hindi mo dinamay sa kabubuyan mo ang anak ko, baka mapatawad pa kita. Ibang usapan na ginawa mo sa anak ko. Kaya mabulok ka sa kulungan. Sige na po mga sir, ikulong niyo na po yan. Galit na sabi ng ginang. Hinawakan ko sa braso ang lalaki at hinila patayo. Lakad! Singhal ko sa lalaki. Kung ako nga lang ang masusunod, gusto ko siyang patayin sa bugbog eh. Walang kapatawaran ang ginawa niyang pambubugbog sa asawa niya, lalo na pangahalay sa bata? Sir, parang awa niyo na po. Ayoko po sa loob. Magbabagong buhay na po ako. Nahihiyak na sabi ng lalaki. Ngayon, nagmamakaawa ka. E di sana, inisip mo yan bago mo ginawa ang mga katarantaduhan mo. Hala, lakad na. Baka sigmuraan din kita dyan eh. Asik ni Elmore. Wala nang nagawa ang lalaki kundi ang lumakad na habang umiiyak. Dapat talaga sa mga rapist na tulad niya ay sinisilya elektrika para titularan ng iba. Kawawa ang mga nabibiktima nila. Hindi naman po siya dating ganun, sir. Mabait po yang si Junior.
Pero simula po noong namasukan siya sa factory ng mga plastic at styro, ay nag-iba na po siya. Doon ko nga po siya natuklasan na nagsashabu. Noong una ay naawat ko pa po siya, pero dahil lagi niyang kasama ang mga kaibigan na katrabaho din niya ay pabalik-balik lang po siya sa ganoong gawain. Hanggang sa lagi na kami nag-aaway dahil wala na siyang naiintriga sa aking sahod. Dahil nauubos sa mga bisyo niya, sinasaktan na rin niya ako. Noong una, sampal lang at sabunot. Ngayon, sinusuntok na niya ako at minsan, pinapalo ng 2x2. Pati mga anak namin sinasaktan na rin niya. Pero, nagtiis pa rin po ako, sir. Ayoko maghiwalay kami. At syempre, ayokong magkaroon ng broken family yung pamilya ko. Umaasa akong magbabago pa siya. Hanggang sa isang araw, nakita ko siyang hinihipuan ng dalagita kong anak habang tulog. Doon na po ako tuluyang humalagpos. Nagising ang anak ko at umiiyak na yumakap sa akin. Tinanong ko po siya at sinabi niya na ilang beses na siyang hinihipuan at hinahalay ng demonyong amain niya. Humagulgol ang ginang habang nagbibigay ng salaysay. Huwag ho kayong mag-alala, misis. Nakukulong na ho ang mister nyo. Hindi na ho niya kayo masasaktan at ang mga anak nyo. Pag-aalo ni Chief sa ginang. Salamat ho, Chief. Sabi ng ginang na bumaling sa amin nila ni Elmore. Pati na rin ho sa inyo mga sir. Tumango ako. Wala hong anuman, misis. Ginagawa lang ho namin ang tungkulin namin. Misis, dalhin niyo ho ang anak nyo sa munisipyo. May doktor ho doon at libre ang konsultasyon. May kinuhang papel si Chief at pinirmahan saka binigay sa ginang. Grabe na talaga ang mga adik ngayon sa bayang to. Parami ng parami. Nakakaperwisyo na sila. Hindi lang sa mga pamilya nila kundi pati sa ibang tao. Naku! Pumapalatak na sabi ni Elmore habang papalabas na kami ng estasyon. Tapos na ang duty namin. Nitong mga nakaraang buwan at kasalukuyang buwan ay sunod-sunod ang mga natatanggap naming reklamo at lahat ay may kinalaman sa droga. Kung hindi pusher, mga adik, mga kamag-anak na lulong sa droga at nagiging violente na, nakakaalarma na rin ang pagdami ng bilang nila. Kaya dapat na talagang bunutin ang ugat ng punong pinagmumulan nito at ito nga ang pinagkakaabalahan namin itong mga nakaraang linggo. Malapit na ring matapos ang maliligayang araw ng mga yan. Kaunting linggo na lang. At kaunting panahon na lang, sabi ko. Dumiretso kami ng parking kung saan nakapark ang pick-up ko at kotse niya. Tumango naman si Elmore at may dinukot sa loob ng jacket, isang pakete ng sigarilyo at lighter. Kumuha siya ng isang stick at nilagay sa bibig niya. Inalok niya ako na tinanggihan ko naman. Hindi ka na naninigarilyo? Nakataas ang kilay na nagtanong. Ngumisi ako. Ayaw ni Aliana na naninigarilyo ako. Ho! Hinihigpitan ka na pala. Natatawang sabi niya. Hindi naman. Ayaw talaga niya ng amoy ng sigarilyo dahil may hika siya. Siyempre ayoko namang hikain siya dahil sa paninigarilyo ko. Simula noong sabihin ni Aliana na wag na akong manigarilyo ay hindi na talaga ako naninigarilyo. Sa una mahirap dahil nakakapanlaway at hinahanap-hanap ko talaga ang sigarilyo. Pero pinigilan ko talaga ang sarili ko at nagkikandy na lang. Talagang mahal na mahal mo si Ma'am Aliana, no? Isang salita lang niya, duhod ka agad. Sunod ka agad. Nakangising sabi niya. Ngumisi din ako. Siyempre, no? Ayoko siyang bigyan ng sama ng loob. Baka hiwalayan pa ako eh. Di, asawahin mo na. Darating din kami dyan. Abay, talagang seryoso nga. Tumawa ako. Seryoso talaga ako, pare. Hindi naman na ako bumabata. Siyempre, gusto ko na rin magkaasawa at magkaanak. Sabi ko. At sino pa ba ang gusto ko mapangasawa? Walang iba kundi ang maganda kong girlfriend na isang mahusay na guro. Wala na akong ibang nanaising mapangasawa kundi siya lang. Bilang kaibigan mo, pare, boto din naman ako dyan kay Ma'am Aliana. Bukod sa maganda siya, isa pa siyang mabait na guro. Alam ko, at akin lang siya. Ngumisi si Elmore. Wala namang aagaw sa kanya. Takot lang nila sa'yo. Napangisi na rin ako. Subukan lang nila. Tiningnan ko ang oras sa suot kong relo. Mag-aalas 9 na pala ng umaga. Tumayo na ako ng tuwid mula sa pagkakasandal sa pick-up truck ko. Tinukot ko ang susi sa bulsa.
Uwi ka na? Tanong ni Elmore at binugang usok ng sigarilyo sa kabilang direksyon. Oo, ikaw. Uuwi na rin pero dadaan muna ako ng palengke. May pinapabili si Mrs.? Under ka pala eh. Pangasar ko sa kanya. Hindi naman. Mahal ko lang si Mrs. kaya sinusunod ko siya. Parang ikaw, sumusunod kay Mama Liana. Nakangising, sabi niya. Inisian ko na lang din siya. Sige, mauna na ako. Kita na lang tayo mamaya. Paalam ko sa kanya. Tumango lang siya at sumaludo. Tinungo ko na rin niya kung saan nakaparada yung sasakyan ko. Pinaandar ko na ito. Gusto ko sana ang puntahan si Aliana sa school na pinagtuturuan niya pero nagbago ang isip ko. Siguradong makakagulo lang ako dahil malamang ay nasa gitna siya ng pagtuturo ng ganitong oras. Mamaya ko na lang siya pupuntahan sa bahay nila bago ako pumasok. Sa kalagitnaan ng biyahe ko ay tumunog ang cellphone kong nasa ibabaw ng dashboard. Dinampot ko ito at tiningnan. Napangisi ako na makitang nag-text si Julia. Agad ako nag-reply at pinatulin pa ang takbo ng sasakyan. Napakunot noo ako nang makita ko ang kumpulan sa harap ng bahay namin at tila nagkakagulo. Nakita ko pa si Chang na galit at binabambo ng tambo ang isang lalaking payat. Ang ilang kapitbahay namin ay pinagsasasampal at sinasabunutan pa ang lalaki. Si Ben nga ay in-arm lock pa ang lalaki. Malamang may atraso ang lalaki para kuyugin siya. Kinarahe ko muna sa loob ang motor ko bago ako lumapit sa mga nagkakagulo. Hinawakan ko si Chang Miding sa braso. Chang, anong nangyari? Tanong ko at tiningnan ng lalaki na hawak pa rin ni Ben. May mga kalmot na siya sa mukha at braso. May punit na rin ang damit at gulo-gulo ang buhok. Yung lalaking yan, pamangkin, ang nangunguha ng mga panty dito. Akala siguro niya hindi siya mahuhuli. Hinihingal na sabi ni Chang at muling hinataw ng tambo ang lalaki sa tiyan na ikinaigik niya. Muli ko namang pinigilan si Chang. Tama na, Chang. Baka mapatay niyo sa bugbog yan. Mga kapitbahay, tama na po yan. Tumawag na po ba kayo ng barangay? Awat ko kay Chang at sa mga kapitbahay. Tumigil naman sila pero pinagmumura pa rin ng lalaki. Tumawag na kami sa barangay. Parating na mga tanod. Ben, wag mong bibitawan yan, sabi ni Chang Miding. Opo, Chang. Akong bahala dito. Abugbog bear na sa akin to kapag pumalag pa, sabi naman ni Ben. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang mga barangay tanod at dinampunta ang lalaki. Taga kabilang kanto pala siya at marami ng record sa barangay ng pagnanakaw. Sumama si Chang at ilan naming kapitbahay sa barangay para formal na maghain ng reklamo sa lalaki. Pinasama ko naman si Ben dahil baka atakihin sa high blood si Chang. Ako naman ay sinarado ng maliit na gate namin at pumasok na sa loob ng bahay. Pagkabihis ko ng pambahay ay nagsaing na ako. Dinagdagan ko na ang sinaing ko dahil baka dito na kumain ng hapunan si Lloyd bago pumasok sa estasyon. Nagtingin din ako ng mga malulutong ulam sa ref. Nakita kong may nakababad na chinap na baboy sa toyo. Mukhang menudo ang ulam namin mamaya. Nilabas ko na rin ang mga rekado para hiwain. Maya-maya ay bumalik na si Chang at si Ben. Pero si Chang ay talak pa rin ng talak. Napapakamot na lang si Ben ng kilay. Chang, nasa presinto na po ang lalaki. Hindi na yun makakadayo pa dito, sabi ni Ben. Sana nga. Paano kung makapagpiyansa yun? Di balik ulit siya sa gawain? Naku, dapat sa magnanakaw na yun, pinipitpit ang kamay at paa. Nanggagaliiti pa rin sabi ni Chang. Hindi na lang kami kumibo ni Ben dahil lalo lang tatalak si Chang. Aliana, nakapagsaing ka na ba? Tanong ni Chang na humihimas na sa batok. Opo, Chang. Tumango si Chang. Pahingi nga ako ng tubig. Utos niya at umupo sa sofa. Tinapat naman ni Ben ang electric fan sa kanya. Tumayo naman ako para kuhanan siya ng tubig na maiinom. Kumuha ko ng baso sa cupboard at nagsali ng malamig na tubig. Eto na po, Chang. Inabot ko kay Chang yung baso. Kinuha naman niya ito at ininom. Salamat. Siya nga pala, nagbabad ako ng baboy para sa menudo. Ikaw na lang magluto at sumasakit ang bato ko, sabi ni Chang. Opo, Chang. Ako na po magluluto. Magpahinga ka na po muna. Tumango naman si Chang at tumayo. Sige, sa kwarto muna ako magpapahinga pamangkin. Paalam ni Chang at tinungo ang kwarto niya. Kinuha ko naman ng basong wala ng laman at pumunta ng kusina. Sumunod naman sa akin si Ben. Nagbukas siya ng rep at nilabas ang pitchel. Kumuha siya ng baso at nagsali ng saka uminom.
Phew! Nakakapagod. Awatin si Chang. Gusto pa yatang makipag-wrestling kanina sa lalaki. Hayan, sumakit ang batok. Angal ni Ben, pero mainam na nga at nahuli na yung lalaking magnanakaw na yon ng panty. Sabi ko at pinatay na ang sinaing. Nilabas ko naman ang kawaling gagamitin sa pagluluto. Sinilip ko ang cellphone kong nakapatong sa counter. Wala pang text si Lloyd. Baka tulog pa. Nagangat ako ng tingin kay Ben at nakitang matiim siyang nakatingin sa akin habang nakahalo kip-kip. Napakunot ang noo ko. Bakit? Bumuntong hininga siya. Nakita ko kanina si Lloyd sa bayan. Lalong napakunot ang noo ko. Oh, may kasama siyang babae?